So basically yung First John chapter 5, verse 13 to 21. So ano ba yung sinasabi rito? So some of the things na dapat natin, si John kanito nag-focus dun sa assurance ng salvation. Now, if there's one thing na tayong mga Baptist, yung lubos namin tinatayuan, lubos namin pinanginiligan, naniniwala tayo na meron tayong assurance of salvation. Ibig sabihin, alam natin sa sarili natin kung tayo ay ligtas. Okay? Nandun yung peace natin na alam natin sa oras ng kamatayan kung saan tayo pumunta. Now, hindi naman ako ganun na kasalanan. Despite the failures and sins, alam natin na meron din kapangyarihan ng Diyos na baguhin yung buhay natin. Yung kapangyarihan si Kristo, base sa ating pananampalataya, na maintindihan natin kung ano yung consequences ng kasalanan. O yung pwede natin pagbayaran sa kasalanan. At the same time, sa muling parte na ito, pinapakilala yung supremacy ng pag-ibig doon sa experience natin bilang isang Kristiyano. Now, tatandaan natin na naririto tayo ngayon kasi na-experience natin yung pag-ibig na sinasabi ng Bible. Okay? Na despite doon sa mga flaws, o despite doon sa mga pagkukulang natin sa bawat isa, alam natin na meron pag-ibig na nagbabay or na ganun yung tawag doon, yung nag-giving kiss. Medyo malalim eh. Alam mo yung big kiss, di ba yung pag nag-aakain ka ng palay, tinatahin mo siya para sa isang pupos. So, bakit tayo patuloy na nagtsatsaga ang mahay ng isa't isa? Yun yung evidence ng banal na Espiritu. Na pagtsatsagaan natin ang isa't isa, diba? Despite doon sa mga flaws o sa mga pagkukulang ng bawat isa, despite doon sa mga struggle ng bawat isa, alam natin mananatili tayo sa relasyon natin sa bawat isa dahil yun yung pag-ibig ibibigay sa atin ng banal na Espiritu. Okay? Now, at the same time, yung pag-ibig na pagkilala natin ng pag-ibig ni Kristo, it gives us the confidence na meron tayong kaligtasan. So, sagutin natin ito mga tanong. Ito yung mga ilang tanong bago natin puntahan yung mga katotohanan. So, ano yung maaasahan ko kung iibigin ko si Kristo na higit sa lahat? Again, it's a cliche. Diba? Cliche. Paulit-ulit natin sinasabi. Pero paulit-ulit din pinaalala sa atin ng Bible, yung katotohanan na to. Actually, hindi lang naman si John nagsabi nito. At hindi lang sa iisang sulat ni John, sinabi niya ito. Diba? Hindi lang sa iisang amount. Kung ano ba yung pwede natin makasahan, kung mamahalin natin si Kristo ng higit sa lahat. Diba? At paano ko malalaman na iniibig ko si Kristo ng higit sa lahat? Yun yung siguro isang question na pwede natin itanong sa sarili natin. Paano natin magkalaman na nandun na tayo sa level ng maturity? Nandun na tayo sa level ng relasyon natin kay Kristo na handa tayong iwan ang lahat para sa Kanya. Paano natin magkalaman yung mga bagay? Noong first day, last week, tumawag si Shana sa akin habang nasa office ako. And sabi ko, hindi ko na sagot yung tawag, tumawag ako pabalik. Tapos nagkento siya sa akin. Kapag nasa siya, napun siya. May tumatawag. Lumabas ng bahay. And nag-iwan lang siya kung isa sa bahay dahil naka-online sila dahil ang problema doon sa kuryente sa school nila. So siya nag-iwan. Nasa trabaho kami pareho ni Grace. Si Samaria pumasok. Pumasok daw, may tumatawag.
So, akala niya na yung binibigay ng gas. Sa lumabas siya. Tapos meron sa wala na nakabihis ng maayos. Tapos, may pag-usap sa kanya. Tapos, na-realize niya na nagpapahay-bahay kasi nag tinuturo. Tapos, inausap daw siya. Sabi niya, they're actually nice. Mabait naman daw. Ano iniisip ko mga Mormons? Pero sabi ko, baka Jehovah's Witness din. Sayang, wala ako sa sayang, wala ako sa basta, nagkikwento siya, excited siya na nagkikwento na tinatanong daw siya, do you know anything about the Bible? Alam mo ba yung ano? Kinakausap na siya. So, kinakausap na in English or Tagalog? Tagalog daw. Sabi niya ako daw. But they seem to be nice. Diba? Sabi niya, they seem to be nice. They dress nicely daw. Sabi ko, actually, nakasama ba sila? Hindi ako yung napansin. Pero sabi ko, marami yan sila. Normally, they would go around, tapos nagbabahay-bahay sila. Tapos, yun yung hindi naman daw niya pinapasok ng dito na usap daw siya. Binibigyan daw siya ng mga tablets na matasahin. Pag-uwi ko sa bahay, Jehovah's Witness. So, pinapaliwanag ko sa kanya. One thing na nag-strike, hindi ko one thing na nag-strike sa kanila yung parang ang pakikipag-usap ng mga nagbabahay-bahay ngayon. And I'm really amazed na ito mga ito, gagawin ng lahat para mapatunayan yung pag-ibig nila sa Diyos. You have to understand, hindi ko sinasabing tama sila. Pero hindi ko rin pwedeng i-claim na ginagawa nila ito para in their mind, sige, pagtuturo tayo tungkol dito para iligaw ang ibang tao. Yung intention nila, naniniwala sila na mabuti yung intention nila sa ibang tao. Kaya ginagawa nila yun kasi yung intention na yun nagpapakita ng pag-ibig nila sa Diyos. Diba? So, hindi ko naman i-discover na mabuting tao ito mga ito. I would say, they're probably more moral than me. Mas agreeable sila sa mga bagay. Pero hindi ko rin na-discover na merong maligo sa puro nila na posibleng ligaw sila. Doon sa pagpilata, kung ano yung pag-ibig na sinasabi nila. Kasi ganun din ang pag-ibig nila. Sa Diyos, pag-ibig. Lalo na naman, di ba? Alam mo, brother, yung iglesia ng Cristo, mahal daw nila si Jesus. Pero si Jesus, tao sa kanila. Si Diyos. Di ba? And don't get me wrong. Again, I have nothing against these people personally. Kasi naniniwala naman ako na mabuti yung intention nila. Pero sapat ba yung mabuti yung intention para sabihin natin mahal natin ang Diyos? Sapat ba na sabihin natin na ay mahal ko naman, mabuti naman yung intention ko. Kaya mabuti rin yung siguro naman kikilala ko ng Diyos. Pero tandaan ko natin, ang sabi sa Biblia, the road to hell is paved with good intention. Yung daan papunta sa kapahamakan ay pinatag ng mabuting intensyon. Kakala natin, so doon natin mapapatunan na yung mabuting gawa, it doesn't necessarily equate sa pag-ibig sa Diyos. Now, isa-isahin natin. Sabihin natin, paano kung malalaman na ibig ko sa Kristo? Pahigit sa lahat. Natin, yung puso natin, i-check natin. Unang katotohanan, ang ibigin si Kristo na higit sa lahat, ibibigay ang katiyakan ng kaligtasan. That's the first thing. Sa puso natin, alam natin kung ano yung pinaharap natin. Alam natin yung future natin. And we're hopeful for that. So ano yung measurement? Hopeful ka sa hinaharap, hindi ka takot mamatay. Di ba? And that's something na kailangan natin i-deal sa sarili natin yung death. Hindi naman yung hindi ka takot mamatay. Sige, gagawin ko lahat. Parang sige, adventure tayo, gawin natin ito. Parang naalala ko yung
mo yung isang Christian na group din, na pumunta sila sa mga Abu Sayyaf. Kasi pag may mayroon yung mga Abu Sayyaf, di ba? Para iligtas yung mga hostages. Naging hostage din sila ng Abu Sayyaf. Inatake pa sa puso, habang hostage sila, inatake pa sa puso yung leader nila. Diba? So, later on, namatay na rin. Now, what motivates them to do that? What motivates them is, hindi ko sinasabing foolish faith, but it is a deep understanding na alam mo na sa oras na kunin ka ng Panginoon, alam mo yung hinaharap na meron niya. At handa ka rin iiwanan yung mga bagay dito sa mundo nito. Dahil alam mo na sa oras na mamatay ka, wala ka na rin namang magagawa. Diba? The reason for that, diba meron na akong narinig na, diba sinabi ko rin sa inyo na yung minsan prayer ko dati, na Lord, huwag mo muna akong kunin kasi gusto ko muna na-secure ng kabuting future yung mga anak ko. Again, as if, kapag tumanda ako, kasama yung mga anak ko, maganda yung future nila. Diba? It doesn't happen in that way. So, ano yung pwede kong gawin? Alam ko, tiyak ako sa kaligtasan. Pero, dapat ko rin sabihin sa sarili ko na, Panginoon, isinusuko ko na rin sa iyo yung pamilya ko. Na ano mang oras na kuhanin mo ko, alam ko na i-honor mo yung pag-ibig ko sa iyo. At i-honor mo yung pangako na sinabi mo. At sa mga tao, sabi nito, and write these things to you who believe. Ilagay ko na sa Son of God that you may know that you have eternal life. Ngayong eternal life na yun, hindi lang ligtas ako, napupunta ako sa langit. Pero i-honor din ng Panginoon yung mga bagay na ginawa ko sa Kanya out of my love for Him. Okay? So, ito yung unang measurement. Alam ko, iyak na sa sarili ko yung kaligtasan mo. Pangalawa, ay basahin ko natin ito. Dapat natin tandaan na walang paguluhan at ibigay ng isang bagay na hindi naman ang magbibigay ng ang katiyakan. O kumpiyansa. Diba? It's just like di ba yung first miracle ni Jesus Christ is in the wedding. At the wedding, di ba? Yung turning water into wine. Lagi nagtatanong, bakit sa wedding? Di ba? Kasi nga, yung wedding, yun yung malaking symbol ng kanyang magpapabalik. Bakit turning water into wine? Something ordinary will be something great para gamitin sa isang napakalaking celebration. Yun yung nag-reflection ng buhay natin na kaya na tayong gamitin, gabaguhin, para gawin isang bagay na gagamitin sa isang malaking celebration. Yun yung pagbabalik niya. Now, hindi na naman aasa sa isang bagay na alam mo parang kumpiyansa. The same thing with marriage. Hindi mo naman i-celebrate yung marriage na hindi ka kumpiyansa na merong something good in this marriage. Diba? Yun yung tayo bilang mga tao, kasi hindi na perfect ang marriage. No! There are problems in marriage. Pero, dapat natin itandaan na i-honor natin ang bagay na nilitahan ng Diyos kasi nag-ibigay ko ng kumpiyansa. Okay? So, illustration ko yung wedding na yung marriage. But you have to understand na hindi ka makakanilig sa isang bagay na hindi naman nagbibigay ng kumpiyansa sa iyo or ng confidence sa iyo. Pangalawang katotohanan, ang higit si Kristo na higit sa lahat ay nagbibigay kumpiyansa sa ating mga panalangin. Bakit ba nagdasal? Bakit malaking parte ng ating worship service ang prayer? Diba? Bakit ka humihiling sa Diyos? Bakit ka umakasa? Diba nag-teach ako na sa prayer natin, umakasa tayo ng something na mabuti na pangyayari. Diba? Bakit ka nalalangin? Diba?
Bakit mo pipiliin magpuri sa Panginoon? Bakit patulad ng sinasabi ni April kanina? Para sa ibang tao at saka ni teacher ka na bakit tumanalalakan sa mga hindi na makatubo? Diba? Mamatay naman sila yung masama mga mangyayari sa kanila. It doesn't really add to anything value sa buhay mo directly. Pero bakit natin ginagawa yun? Bakit natin sinasabi yung mga prayer requests? Because it adds value dun sa confidence na meron tayo na makapamilin ka ng Diyos. Diba? Yung mga bagay na hindi natin kaya kontrolin, yung mga bagay na hindi natin nakikita, kaya natin isuko na alam natin na kaya ito ng Diyos. Kaya sinasabi dito ni John, and this is the confidence that we have toward Him. That if we ask anything according to His will, He hears us. Now think no, He hears us. Diba? But does it mean He answers it? Diba? Wag naman po tayo, wag natin tinlokohin yung sarili natin. Sa lahat ng iba pala natin, sasagutin ng Diyos yun. Diba? You have to understand na pag hindi sinagot ng Diyos yun, sagot na niya yun. Bakit? For example, nananalang ako na manalo sa loto. Diba? Anong confidence kung meron na manalo sa loto? Natitigil naman ng Panginoon na makakapulot ako ng ticket ng loto. It doesn't work that way. Okay? It doesn't work that way. God is a God of order. God is a God of God that fulfills His promises. Pero He fulfills His promises according to His character. Justice, mercy, love. Kung yung ipinapalakang natin ay hindi ayaw doon sa kanyang justice, mercy, and love, kung naman natin sasagutin niya. Pero walang masamang hingin sa Diyos yun. Diba? Walang masamang hingin sa Diyos yun. Pero ang Diyos din ang pwedeng magbago ng puso natin kung tama ba yung pinapalalangin natin. Hindi. At the same time, Diyos din naman ang mag-reveal sa atin kung ano yung mga bagay na confidently natin pwede natin ipanalangin. Katulad sa bawa ng kaligtasan ng ibang tao. Alam ba natin kung yung pagkakalangin natin sa paligid, makiligtas sila o hindi. Or kung makikita natin makiligtas sila o hindi. But we have the confidence to pray that. Diba? Confident tayo magpanalangin para sa kagalingan. Diba? Pag mayroong mga tao may sakit, confident tayo magpanalangin. Does it mean na yung mga tao pinagkakas natin na gagaling talaga o wow? No, but we confidently pray. That's an indication. Ano man ang sitwasyon, mananalangin ka. At ano man ang sagot, hindi ka rin itong manalangin. Kaya mga kapatid, tandaan natin. Next. Ay, sorry. Ang panalangin ay pagkilala ka na mabuti at mapagbigayan ko. Nananalangin ka kasi alam mo na mabuti at mapagbigayan ko. Doon sa hindi rin niya pagbibigay sa iyo, alam mong nagbigay siya. Nakakasagutan sa panalangin mo. Diba? Na pinatunayan na niya sa pagbibigay ng kanyang anak na Jesus Cristo. So kung kaya niya ibigay ang kanyang anak, ano pa ba hindi niya kaya ibigay sa iyo? Diba? Pero kung yung mga bagay na nangihiling naman natin, is within His love, mercy, and justice. Walang masamang hingin, pero alam natin na posibleng hindi niya sagutin. Pero dapat din natin manalangin na yung manalangin na dahil kung pinasa na lubos ang pagdating ng Diyos. Alam natin na pag hindi sinagot ng Diyos yung panalangin natin, alam niya mahal tayo. Diba? Hindi pa nagbabago na mahal niya tayo. Parang ganito lang yan eh. Si
sa akin. Lagi yung puso sa samahan. Lagi, if it's okay, can we have this? Sabi ko, sige na, I'm gonna try. Pero, hindi naman lahat na hiningi niya, binigay ko sa kanya. Pero bakit patuloy siya humingi sa akin? Diba? Patuloy pa rin siya hihingi. Diba? And sometimes, sige na, let's do this. Diba? O, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, magagawa ko yung hihingi nila, nagtitipid ko. But they're confident to ask. Diba? Eh kung yung tao, yung mga kalangan natin, confident to ask in us, wala rin natin confident to ask God na binigay yung confidence ng salvation. Kaya huwag natin kalimutan na yung pag-ibig kay Kristo, nang higit sa lahat, patuloy tayo mananalangin. Next is, ang ibigin si Kristo nang higit sa lahat ay pagkakaroon ng pagnanais na manalangin para sa nagkakasalang kapatid. Sabi sa 1 John 15:16-17, if anyone sees his brother committing a sin, not leading to death, he shall ask God, and will give him life. To those who commit sins that do not lead to death. There is sin that leads to death, and do not say that one should pray for that. All wrongdoing is sin, but there is a sin that does not lead to death. Now, mga kapatid, bakit tayo pagkakaroon para sa mga kapatid na nagkakasal? Kasi naman tayo patuloy na nagkakasal. Kung alam natin na ginagawa ng Diyos yung buhay natin, alam din natin na kaya gawin niya ng Diyos sa buhay ng iba. Now, you have to understand na meron din pa rin ang mga buhay ko na I'm not proud of. I have so much deep-seated anger and hatred na minsan pinatatago ko lang. Diba? Meron ako mga kagalit sa ibang tao kasi diba silang ginawang mali sa akin, whether they're believers or not. Pero pinipili ko rin yung sarili ko na makatamit para sa kanila. Kasi alam ko na yung mga pagkakataon na hindi ako nagagamit sa kanila. Ginagamit niyo ng Diyos para paguhin din yung puso ko. Now, kung kaya gawin ng Diyos at nakikita ko ng Diyos, nakikita ko yun na ginagawa niya ng Diyos sa buhay ko, alam ko rin na kaya niyang gawin yun sa buhay ng iba. Kaya mga kapatid, tandaan natin ko na pangako ng Diyos na kinilalanin ang ating panalangin para sa pagbabago ng buhay at sinuman. Diba? So ikaw, manalangin ka ng kaligtasan sa Diyos kasi alam mong makasalanan ka. Kaya narin ito ang ito. Diba? Kaya mahal na pala ka ngayon. Yung gagawin natin ang panalangin para sa pagbabago ng buhay ng iba, ito rin yung pagpilala kung paano niya natin ginagawa kaya ng mabuhay. Diba? So, I would say na there would be times, and I would admit this, there would be times na yung mga tao na pupuutan ko, take to the word, na pupuutan ko. Hindi lang ako nakikinig sa kanila. Talagang napupuutan sa puso, sukdulan. Pero, at minsan nag-iisip ako na ano bang gagawin ko para masaktan ko sila? Pero tanong ko rin sa sarili ko, bakit hindi ko ginagawa ko? Although I'm capable of hurting other people, I'm capable of doing bad things to them. Pero bakit hindi ko ginagawa? Kung kinikilala ko sa sarili ko na kaya pagbuhin ng Diyos yung puot ko, siguro kung nangyari ang panayari sa buhay namin, ngayon, noon, na posibleng hindi pa ako mananampalataya or bago-bago pa ako mananampalataya, baka ginawa ko yung mga bagay na iniisip ko. Minsan, napaisip ako,
Lord, bakit kayo pa? Bakit kayo pa nangyayari sa mga bagay na to? Di ba? Bakit ngayon pa siya dumating sa buhay ko? Kasi naiisip ko na, kung doon dyan dumating sa buhay mo, posibleng nasira ito sa yung mga relasyon. Diba? Kaya nga, kung paano tayo binabago ng Diyos, alam din natin na kaya kung baguhin ng Diyos ang isang makasalanan ng tao. Bakit? Bakit hindi naman, I don't want to use the word nagsasaga. But patuloy na gusto namin, patuloy namin pinigay sa matagal ng salita ng Diyos. Kasi umaasa kami na itong pagkalo ay magbabago sa buhay natin. Umaasa rin kami na kung paano nyo pinagawa yung buhay natin, pero hindi nyo ipapadalangin natin na baguhin yung buhay nila. Ikaw ang karatotohan. Ang ibigin si Kristo na higit sa lahat ay papapakilala kung sino tayo sa atin. Diba? So, kung yung identity natin, sinasabi ni Christian, we know that everyone who has been born of God does not keep on sinning. Does it mean na hindi ka na nagkakasala? No, not necessarily. But you have born, sinasabi lang dito na hindi ka na, does it mean na wala kang kasalanan? No. Mas conscious ka lang kung ano yung kasalanan. Alam mo na nagkakasala ka. Pero nung panahon na hindi ka pa mananampalataya, o basta pa lang mananampalataya, wala kang pakialam kung nagkakasala ka o hindi. Diba? But you have born of God protects you. And the evil one does not touch you. We know that we are part of God and the whole world lies in the power of evil. Alam natin na sinasabi natin na yung influence ng mundong ito. Anong gusto gawin ng mundong ito? Anong gusto gawin ng nakaway? Patuloy tayo magkasala. Why? Kasi kung patuloy tayo nagkakasala, wala tayong dahilan para makita ng ibang tao yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, tandaan natin ito. Okay? Alam natin ang buhay natin ng isa pa na magkamalan ng palataya, hindi na nangahulugang perfectong buhay na walang kasalanan. Tawag doon ay sinless perfection. Wala akong ganoon sa buhay ng Christianity. Pagpus ito ay patuloy na pagpaglakad sa anumang pagtatanggahan ng kaaway na pagkudahan natin ng pangako. Yun naman ang gusto ng kaaway. Pagkudahan natin yung pangako ng Diyos. Mananampalataya ng tayo kung hindi. Now, sa mga hindi mananampalataya, ano ang gagawin nila? Maghahanap sila ng ibang Diyos. Diba? Tayo mga mananampalataya, anong gagawin natin pag nagtutula tayo sa Diyos? Hindi natin gagawin kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin. Hindi naman yung pagkakaiba natin. Pero, nangangahulugan ba hihinto tayo na maging mabuti? No. There's no such thing as sinless perfection. Pero sabi nga, patuloy na pakikipaglaban sa anumang pagtatangka. Ang mundong ito na pagdudahan natin sa pangako. Diba? There are times that I know, like for example, alam ko na tinatawag ako ng Diyos para maghayag ng kanyang salita. To be a preacher, to be a missionary. Pero dumating din sa punto na nagdududa ako kung bilang bang purpose yung ginagawa ko. Really, napapaisip din ako na pag nag-difference ako dito, effect ba yung sinasabi yung stage ko? Diba? Sa palagay ninyo, kung patuloy kong i-entertain yung idea na yun, na sinasabi ng mga tawag niya, wala naman nangyari, wala naman nagbabago sa buhay ng mga tao. Diba? Sa palagay niyo, kung maniniwala ako sa gano'n, siguro, I would stop. Pero, nakikita ko man yung resulta o hindi,
Di ba? Nakikita mo ba yung resulta sa inyo hindi? Bakit ako hindi hinto? Bakit ako hindi humihinto? Kasi naniniwala ako na doon sa unang katotohanan, na kung paano pinagkaroon ng Diyos yung buhay ko, kasi minalangin para sa akin. Naniniwala ako na ganun din. Yung pagkakayag ko ng salita ng katotohanan ng Diyos sa inyo, eh, parte ng aking pananalangin na magbabago yung buhay natin para purihin. Kaya yung katotohanan. Pag ibigin si Kristo na higit sa lahat, ay patuloy na pagtitigma para mag-ibabaw ang kanyang pag-ahagis. Now, yung si Kristo ang pag-ahagis sa trono ng buhay na. Katulad ng anumang pag-aharian, hindi ko kasi manood ng mga history. Anumang klase ng gobyerno, laging may nagtatangka, di ba? May nagtatangka salitan si BBM, may nagtatangka, naalala ko yung sa History Channel, yung mundo, katulad na lang, hindi naman parang natin tayo mula kayo. Kasi, sila Sulaiman at saka sila Lapu. Kaya niya pinatay si Magellan kasi tangka sa kanyang kapangyarihan ni Lapu yung gusto mangyari ni Raja Sulaiman. Di ba? Tangka sa kanyang pagkahari, ilang dato. Bakit ako magbibigay ng pagkain sa mga kita? Di ba? Bakit ako magbibigay ng sutay? That's the same thing. Sa buhay natin bilang Kristiyano, si Jesus ang nag-ahari at di magtatangka na pumalit. At hindi hihingin ko yung nagtatangka na pumalit sa buhay natin hanggang hindi pa tayo namamatay. Morbid pang pakinggan. Hindi talaga hihinto ang mundo, hindi hihinto ang kaaway. Napalitan yung nagahari sa buhay natin. Dahil, alam niya, na kung patuloy na nag-ahari si Kristo sa buhay na, alam ng kaaway, na merong ibang tao na magbabago ang buhay. Na merong ibang tao na kikilala kay Kristo. Diba? Alala ko yung hindi ko siya napapod ng buo. Napapod ko siya ng portion by portion, yung Game of Thrones. Diba? Ano ba objective nila sa isa't isa? Pabagsakin yung isang kaharian at maghahari sa time. Diba si Genghis Khan, the largest empire in the world. Walang tumapat sa empire niya. Diba? Bakit siya patuloy na pumapatay, patuloy na nakikipaglaban? Kasi laging may takas sa empire niya. Sooner or later, bumagsak din naman yung empire niya. Alam niyo kung bakit? Nung namatay siya, nag-away-away yung mga warlords niya. Kung sino ba yung dapat na mag-nag-ahari. The same thing with the religion Islam. Islam is the fastest growing religion in the world. Pero hindi nakakahulugan ng isang sekta ng mga Muslim. Yung two largest sect, yung mga Shia and Sunni, patuloy sila nag-aaway. Sino ba yung dapat na successor ni Muhammad? Diba? Sino ba yung dapat na successor? So patuloy sila nag-aaway kasi tangka sila sa kaharian or sa power or authority ng bawat isa. Ganun din ang ating pananampalataya. Maraming tangka na palitan si Kristo sa trono ng buhay natin. Kaya huwag natin kalimutan ito mga kapatid. Tandaan natin, ang tunay na umiibig ay patuloy na makikipaglaban para manatili ang bagay na may kabuluhan sa buhay natin. Kung patuloy tayo naniniwala sa pananampalataya, patuloy natin. Katulad na lang halimbawa tayo sa Pilipinas. Hindi ako nag-distract, mga kapatid. Pero, bakit natin patuloy na pinag-ipaglaban tayo para sa mga anak natin? Kasi alam natin na balang araw, ito yung magiging dahilan para makikita nila si Kristo.
doon din natin makikilala kung gaano ka-importante yung pananampalataya natin. Doon din mismo magpapakita kung bakit may kabuluhan yung mga pinagalaban natin. Di ba? Ako naniniwala ako, ganito lang. Bakit ako na tututusin? Pwede naman tayo nasa ibang reliyon. Pwede naman tayo nasa ibang pananampalataya. Ako pwede Muslim. Diba pwede? Diba? Kahapon na nakita ko yung mga kaibigan ko sa conference. Ano sabi nila? Ano ba nangyari sa'yo? Ano ba ba? Terorista? Meron na isang kaibigan na nakita nila ako. What happened to you? Are you an Amish? Foreign Amish. Diba yung mga Amish na pagteka yung mga Kristiyano na very conservative, yung papatupo ng banbas yung mga lalaki. Pati yung taga ng palataya. Diba? So, pero, sinasabi lang na, kung nakikita natin yung kabuluhan ng pananampalataya, paglalapanan, akin ito tayo. Pero, tinanong ako ng boss ko, sabi niya, meron akong gustong i-hire. Sabi niya, maging guidance counselor. Pero yung guidance counselor daw na yun ay Katoliko. Pero mabait daw yung guidance counselor na kakilala. Sabi ko, I have nothing against the person. Sabi ko gano'n. Pero we are trying to establish a Christian school, a Christian Catholic. And there must be a thing, sabi ko, pero naman rason kung bakit hindi tayo Katoliko. Diba? Kasi na ayaw. Parang, bakit hindi tayo Katoliko? Parang naman tayo naniniwala sa Diyos. Diba? Pareho naman tayo naniniwala kay Kristo. Sabi ko, there's a reason why we are not Catholic. And again, nothing against, hindi po ako naniniwala na tayo ng mga Kristiyano, mga Baptist sa Maligtas. Naniniwala ko na yung mga Katoliko paligtas. Yung mga Katoliko, pero pinili natin hindi in-practice yung pinag-practice nila. Kasi nakikita natin may kabuluhan yung practice natin. At pinagkalaban natin yun. Diba? Katulad ng assurance of salvation. Na alam mo sa sarili mo na ligtas ka. Katulad din ng perseverance of the saints. Tawag doon yung mananatili ka kung mananampalataya hanggang kamatayan. Dahil tiyak na kang maliligtas. Ipinagdalaban natin yun. Diba? Kasi alam natin may kapuluhan siya sa pananampalataya. At nagpapatunay na iniibig natin si Kristo ng higit sa lahat. Kasi pati yun ng ating pananampalataya. Kaya let me leave you with this, brothers and sisters. Kaya, pagdaan natin ito. Pag-isipan. Kilala natin ang Diyos. Dahil una siyang gumawa ng paraan para makilala natin siya. Diba? Siya naman ang unang gumawa ng paraan para makilala natin siya. Sa pagmamagitan ng ginawa ni Kristo para sa buhay natin. Hindi natin pwedeng i-discount. Nakilala natin ang Diyos dahil sa sarili nating effort. Naganito tayong lahat kasi gumawa ang Diyos ng paraan para makilala natin siya. Diba? Kaya anumang alternatibo sa katotohanan nito, tulad ng isang tao na umakase sa isang bagay na walang katiyakan at walang ibibigay na katiyakan. Kung naniniwala kang mananampalataya ka ngayon kasi sa sarili mong effort, kung naniniwala kang Kristiyano ka ngayon kasi sa sarili mong paraan, naniniwala ka kasi kahit pa sabihin mong Kristiyano ka, naniniwala ka sa isang bagay na walang katiyakan at walang ibibigay na katiyakan. Una natin babalikan, iibigin natin si Kristo ng higit sa lahat. Dahil una niya ipinakilala ang kanyang. Una niya ipinakilala ang kanyang. Kasi sinasabi na, Christ loved us while we are still sinners.
Huwag natin kalimutan. Una tayong inibig ng Diyos, yung tayo ay mga makasalanan. Manalangin.